katotoo, Nay? Na, kaya isang linggo nang wala sa Showtime si Meme Vice Ganda, dahil yun lang ba talaga? Alam nyo, nakita mo itong ballpen. Hindi lang to pang sulat Kinakabahan ako. Ay, te, gano'ng katotoo, te? Ito, usapan lang sa mga personalities. Bakit 1 million lang ang alok sa kanila? Kay Kuya Will na daw lahat ng talent fee. Kaya konti na lang ang natitira sa mga gusto nilang ikontrata. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Noy. Ito po si Tita Jen. At ito naman po si Papa O, si OG Diaz. Ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Isika mo na! Dali! Nakakaloka, diba? Kagagaling lamang natin ng Sydney, Australia. Ito naman naabutan natin. Kumusta ka na, Cynthia Papa? Hindi, ano ka ba? Ann Curtis to. Ann Curtis ba? Talaga ba? Parang Ann. Patuan. Ba't ka naman nagpaganyan ng hair? Pero bagay naman sa'yo, bumatakan. Sino may gawa niyan? Siyempre, ang iconic. Ang iconic. Kaya pala bumata ka Pero parang bumata ba o bumatak? Hindi, bumata. Bumata. Siyempre, bumata. Ikaw rin, te, ang bongga mo. Mistisa ka pala, Mistisa ka pala, tingnan mo. Nasunog ka sa Australia, te, Totoo. Nagka-windburn ako dun, Day. Pero in fairness na nakatulong sa'yo windburn. Bakit? Kasi tumangos yung ilong mo. Tumangos yung ilong mo. Salita ka pa. Parang tumangos yung ilong mo. Gaga ka, ha? Tumitid ng konti. Mararamdaman mo yun sa 31. Ay! Martida, walang makeup si Nanay. Mahapdi nga hanggang ngayon. Alam mo kung na talaga yung VCO kasi mas malalayan ng isang araw. Kaya ang VCO talaga, I love it. Kaya tuloy-tuloy ko nang gagamitin. Ano yung VCO, Nay? VCO is Virgin Coconut Oil. Virgin Coconut Oil. Tinan mo, ang sikip-sikip na. Ay, virgin? Ano ba yun? Wala tayong pinag-usapan kundi Ito kasi si Annie. Bakit naman? Ann Curtis? Annie Janisha. Gaga ka, Ann Curtis na ang peg niya dyan, dito pala si Ann Curtis. Hindi, yan lagi yung di ba yan ngayon ang hair niya sa Showtime? Nga. Ay, speaking of Ann, ang sipag ni Ann Curtis, lagi nasa Showtime, Masyaka ko nasa Itbulagayan, Hindi kasi di ba dapat, parang semi pa lang yung yan, dahil nga nagnananay siya kay Dahlia. Hindi, kasi na-miss niya ang Showtime, kaya tuloy-tuloy siya. Nami-miss niya talaga yung Showtime? Oo naman, bakit naman, gaga ka regular yun. Trabaho niya yan. Baka naman kaya nagsisipag dahil madalas kulang sila. Kasi ang dami naghahanap kay Meme Vice. Lalo sa TikTok. Nakakaloka. Talaga? Hindi naman kasi ako nakakanood ng Showtime. Pero gaano katotoo, Nay? Na, kaya isang linggo nang wala sa Showtime si Meme Vice Ganda, dahil in beer na siya. In beer na kanino? Hindi sa akin, Kay Ann? Hindi sa akin. Wow! Ang kiling ba naman siya si Ann? Hindi, pero kung kilala ko si Vice Ganda. Kasi, di ba, sa matagal na si Vice, parang siya yung tumatayo parang BUH dyan. Tumatayo lang naman na BUH, pero si Louie Andrada talaga yan. Pero doon sa Showtime, parang siya yung creative. Parang si Coco Martin sa Ang Probinsyano. Si Meme Vice naman doon sa It's Showtime. Ang alam ko lang kung kilala ko si Vice, nai-imbier na siya kapag kulang-kulang ang host. Nai-imbier na siya pag walang dahilan kung bakit nag-absent. Nai-imbier na siya kung bakit hindi pa tapos ang show, may umaalis ng mga co-host. So may mga umaalis na kahit hindi pa tapos ang show? Syempre may mga ganyan kasi baka may mga appointments sila. So sino nga yung kina-imbiernahan niya? That I really don't know. Mamatay! Pero bakit
bakit hindi kaya natin kunin straight from the horse's mouth? Mula kay Ann Curtis. Ann Curtis, may masasabi ka ba dyan? Ito na nga. Alam mo yan, si Meme Vice. Kilala ko na yan. Tagal na. Hindi pa yung nag-artista. Oo, di ba nag-alali ka pa Oo, kay nag-assistant Vice? pa ako sa kanya. At saka nito rin, lately, nanonood ako ng Miss Q&A. Nga, Rismakers na, di ba? Karamihan dyan, mga kaibigan ko sa Masali. Oo, tama. Di ba? Alam mo ba, te, bakit wala si Meme sa Showtime? Ano, bakit? Kaya may tinatanong ko sa'yo, hindi ko alam. Di ba? Kaya sabi ko, alam mo ba kung bakit? Buisit. Pero parang alam mo na eh. Parang alam mo. Naku. Parang eh. Nararamdaman ko. Next topic na tayo. Ay, alam na. Hindi nga, kaya nga siguro 1 week wala si Vice. Ganda doon. Baka nga na-imbear na sa ibang co-host. Ay. Oo, kasi nga di ba, yung hindi consistent sa pagpasok. Ay. Oo, tapos yung parang si Vice, yung laging bumabangka, wala naman siyang kasaluhan. Wala siyang yung kabatuhan. Kabander. Oo. Dahil minsan wala si Joe. Pero syempre si Joe maintindihan mo kasi konsehal. May mga baba yan sa Makati. Diba? Nagsisesyon pa yan tuwing Monday. So, ganun. Yun lang ba talaga? Alam nyo, nakita mo itong board eh. Hindi lang ito pang sulat eh. Kinakabahan ko. Yun lang talaga. Parang gusto kong gawin papel yan. Yun lang talaga na yun lang. Yun lang talaga. Oo. Ako, no, mahirap na mabolpe. Pero hindi, eto, honestly, maaayos din naman yan. Ay! Oh! Huli ka! O, sinabi mo maayos. So, may ayusin. So, may nangyari, may ganap, may gusot. Oh. Ay! Ergo! Ano? Ay, nako. At kasi nagpa-anchor Teka lang ito tali ko. Nawala sa pagkakatali eh. Kakalaw. Eto na, nag-birthday itong si Joshua Garcia. Teka lang. Hindi pa sinasagot bakit wala si Meme Vice sa Showtime? Alam mo, tawid na tayo kay Joshua. Hindi, sagutin mo muna yun. Wala si Meme. Alam mo, ang daming tinta nito. Ay, black siya. Parang magandang gawing papel to. Yung tusok-tusok ng papel. Happy birthday, Joshua! Happy birthday, Joshua! Happy birthday! Yung 25 kaarawan. Alam mo, napakasimple lang ng kanyang birthday celebration, ano? Nakita natin dun sa kanyang Instagram account, ang bisita niya, si Daniel Padilla. Oo, tsaka si yata Catherine. si Catherine Siya yung photographer, siya yung nagkuha ng pictures. Correct. Tapos si Rhea Ataide. Yes. Sabi na, happy birthday to my past rumored boyfriend. Oo. Tapos, andyan din si Sanjo Marudo. Yes. Tapos si Kali Chari, andun din. Si Kali Chari. Diba? Tapos si Sofia Andres, kasama yung jowa niya. Diba? Nandun ba si Bella Rosselli? Yung jowa daw ni Hindi ko alam kung naandun yun. Kasi alam mo na, napaka-ordinaryo yung mukha kasi niya. Parang maraming kamukha. Si Rossellis. Siguro ayaw naman yung make sure doon, di ba? Di ba may mga vloggers na cloud chaser, may mga vloggers na pa-viral lagi, yung papansin. Sino naman yung vlogger na papansin? Wala akong tinutukoy, pero natutuwa ako dito kay Bella Rosselli kasi hindi siya cloud chaser or pa-viral. Actually nga, napakasimple nung kanyang diba? post, birthday message kay Joshua. Ano sabi? Happy birthday lang, tapos may fish icon. Oo nga. Tapos syempre yung iba nagdududa naman na baka nga sila na. Kasi nga, diba sa isang mall parang na-picturean sila na magka-holding hands. Oo nga. Pero ginawa din naman ni Joshua yun kay Rhea Ataide, pero hindi naman naging sila. So, at ito naman si Rossellis, wala namang pag-amin, wala namang pahiwati na sila na. Baka masyado lang silang magkaibigan talaga.
Hindi kaya parang sinusunod ni Joshua yung yapak ng kanyang idol na si John Lloyd Cruz? Na? Di ba sila din ni Isabel parang wala rin pag-amin? Wala rin pag-amin, pero magkasama sa Italy. Oh, di ba? Magkasama sa Italy. Oh. Oh, di ba? Silang dalawa lang magkasama sa Italy. Baka sila na. Ito, pag nabalitaan natin si Rosales saka si Joshua, lumabas ng ibang bansa. Yun na yun. Nang dalawa lang sila, yun na yun. Tinapos na ni girl yung laban? Oo, alam mo namang, di ba? Kung lalabas ng bansa, alam mo naman, kung dalawa lang sila, magkahiwalay pang kwarto yun. Talaga ba? Ganun ba pag lumalabas ng bansa? Kaya nagpapalakpakan na ngayon sa kwarto. Oo nga. Dami pa ng kwarto, palakpakan sa kwarto. Parang Sige, kung ayaw nyo ng palakpak, di singalong na lang. Ay, sa kwarto. nakakaloka. Singalong sa kwarto, sila lang nakakarinig. Diyos ko po. Please, don't quote me, ha? Yes! Anyway, happy birthday, Joshua. Yes! Yang kasama mo ang mga tunay mong kaibigan, okay yan. Dahil ganyan na ngayon sa mga panahon ngayon, hindi na carry yung malaki ang party. Kung sino na lang talaga yung alam mong kaibigan mo, yun na lang imbitahan mo. Tama. Diba? Ay, speaking of happy night, may isa pang happy ngayon. Sino? Yung nagreklamo na hindi niya nakuha yung prize niya sa Wawawin, sa Pera o Kahon. Oo nga, nabasa ko yun. Na sinabi ni Ate Chrissy yun sa kanyang show. Na hindi talaga sila binayaran ng sponsor. Kaya ang ginawa ni Willie, siya na lamang daw nag-abono ng 400,000. With para may quit claim na hindi na maghahabol yung winner sa natitira pang 600, parang gano'n. At 400 lang at galing pa yun sa bulsa ni Willie, hindi galing sa Zed Philippines. Pero natuwa naman yung winner. Yes. Kasi yung Zed Philippines ay hinagilap sila para makipag-meeting yung abogado nila ng Pamilya Molina. Yung lawyer nila makikipagtuos na dun sa lawyer ng Zed Philippines. Para maibigay na kung ano man yung kakulangan. Pero next week sila ay maghaharap. Ito ay kumukuha po kami ng update dito kasi gusto namin talaga mabayaran siya ng buo. Kung sinasabi na may price tax na 20%, okay lang naman. Basta makuha din dapat nila yung kalahati. Kasi di ba nga, kung matatandaan natin, wala silang choice kundi pirmahan na lang yung quit claim na hindi na sila maghahabol sa natitira pa sa 1 million. So 400, kaya sila binigyan ng 400. So paano? Babayaran na lang buo ng Zed yung buong 1 million na supposedly price? Depende yan, kasi kung hindi pa talaga literal, may singunduling binabayaran ng Zed Philippines ang Wawawin at pinabunuhan ni Kuya Will, si Kuya Will ang dapat bigyan ng 400,000 bukod dun sa balanse na ibibigay naman dun sa Pamilya Molina. Pero sa akin dapat yun talaga walang kinalaman yung winner. Kung sino man ang sponsor ng Wawawin o ng kahit na anong show for that matter, na bakit kailangan naming habulin yung sponsor? Hindi naman kami ang kausap niyan. Diba kayo kausap niyan? So wala kaming pakialam. Kayo may problema ang dalawa. Huwag niyo ako idamay. Parang ganun yan. Ibigay niyo sa akin yung prize kasi Wawawin ang nangako sa akin. Tsaka Wawawin niya ng palaro. Oo, hindi naman yung kung sponsor ng Zed Philippines at hindi nakabayad ng Zed Philippines, kakulangan yun sa parte ng Wawawin. Ba't hindi nyo nasingil? Diba? Pero sabi ng iba buti na nga lang daw, inabunuhan pa ni Kuya Will. Oo nga, pero hindi naman dapat na ipamukha or isumbat na inabunuhan ni Kuya Will. Kasi kahit naman ako nasa lugar ni Kuya Will, isi-save ko yung face ko. Kasi ang Wawawin at si Willie Revillame ay iisa. So, hindi na para sabi, oy, inabunuhan ko yan kasi sponsor, hindi naman nagbayad sa amin. Siyempre, yung tatanggap nun, kasalanan ko po. So, ano pong gagawin ko? Nanalo po ako. Hindi ko naman kausap yung Zed Philippines. Zed Philippines! Ayan, kayo na ang direktang makipag-usap dyan sa winner.
Ay, oo nga. Tapos sabihin ng winner, yes po, ako na pong bahala makipag-usap sa set. O, ito yung labas si Kuya Will. Ito kasi, contest to ng wawawin. Na dapat ang wawawin ang may obligasyon doon sa winner. Siyempre, maganda rin ito na pinaplansya na para sa, in the future, kung nagkaroon ng winner ng 1 million, hindi na isipin na hindi binibigay ng wawawin or ni Willie Rebillime, di ba? So, dapat talaga na producers ang may obligasyon, di ba? Kasi para po yung nagpa-concert ka, walang bumili ng ticket or yung mga sponsor nag-back out. Pero meron ng ilang mga bumili ng ticket. So, responsibilidad mong ituloy pa rin yung show, di ba? At i-shoulder yung cost. Correct. Oo, di ba? Kahit nga tayo pag, di ba, parang ikaw, si Loy, kunwari, ang tinanggap niyang budget 80. Pagka siya yun 80, Loy, tapos ayusin mo yung buong bahay. Tapos, nakapirma siya sa 80. So, wala siyang choice, kundi, sandali, mali pala kwenta ko. So, wala siyang choice, kundi abonohan, kasi yun ang pinirmahan niyang kontrata. Diba? So, ganun lang dapat. Anyway, maganda ng balita. Nakakakita na tayo ng liwanag sa dulo ng kadiliman. Parang ganun. So, malamala nang makukuha nung nanalo yung kabuang premyo niya. Pero alam niyo, te, tama rin naman na ibigay ng Wawawin at ang Sen Philippines yung napanalunan ng Pamilya Molina. Oo nga. Tama naman yun eh. Bakit inuulit mo? Sinabi ko na nga. Hindi, di ba natatandaan nyo? May Gcash din po ako, Wala doon. Isa nyo na lang po sa Gcash ko. Okay, tapos na yung birthday month, October na. Sa next year. Baka pwedeng humabol. October pa lang naman. So ba, ilagay namin dito yung number ng Gcash mo. Tingnan natin kung hindi ka bulabugin hanggang natutulog ka sa madaling araw. Ay, te, nakalimutan mo. Pwedeng QR code ang ilagay dyan. Kapalagay ko nga. Tuloy-tuloy. Ewan po sa iyo. Para pamagang pamasko yan sa inyo pag nakuha nyo po talaga yan. Correct. Ako pamasko rin yan sa akin, Mama Loy, pag nabalatuhan ako. Hindi kami lang nag-uusap. Hanggang dito lang. Oo, diba? Ay, speaking of 1 million, gaano katotoo na ito daw OTV ay nahihirapan na makakuha ng mga artista na makukontrata nila? So, anong kinalaman ng 1 million? Dahil daw, 1 million pesos lang yung alok per month sa bawat contract star. The likes of? Si Kanoli daw. May tangere? Sino Kanoli? May tangere? Gaga. Kabango. Ha? Hindi rin! Noli de Castro. No way. Kabayan. Parang hindi na din daw yata matutuloy. Tapos pati si Corina Sanchez. Walay na din daw. Because? Because of the 1 million offer. Ako, kung totoo yung balita na yan, sa akin, maliit yon para sa kalibre ni Kano at ni Corina Sanchez. Sobrang liit nun. Kasi, kung news anchor yan, maliit. Oo, hindi yun, totoo yun, na maliit. Kasi kahit ako, OG Diaz, maliit. Diba? Ay, hindi, maliit talaga yun para sa'yo, no? Hindi, malaki daw. Ha? Malaki? daw. Malaki daw yun sa'yo, sabi ng misis mo. Ha? Sabi. Alam ko yung nakapatakli. Sabi kasi. Malaki daw eh. Ba't naman inaalam mo, Jegs? Excuse me, Jex, hindi ako pumapatol sa bakla. Wala pa akong gay experience. Anyway, mabalik tayo sa 1 million. Maliit nga yun, kung tutuusin. So, kung totoo yun, maiintindihan natin kung bakit nag-back out. Diba? Tsaka sa ngayon, sa panahon ngayon, Loy, ang dami nagbubukas na channels. So, marami nangangailangan ng artist. Parang law of supply and demand sa economics, di ba? So, mataas ang demand, kukonti ang supply. So, kaya kung mataas ang demand at kukonti ang supply, tataasan nila yung presyo nila. Unless sila yung nag-apply. At sasabihin nila, okay lang kahit magkano, kahit 1 MN, okay lang. Kaya lang nga, maliit nga yun.
Ay, te. Gano'ng katotoo, te? Ito, usapan lang ito ng mga personalities. Bakit 1 million lang ang alok sa kanila? Inakay Kuya Will na daw lahat ng talent pick. Kaya konti na lang ang natitira sa mga gusto nilang ikontrata. Ay? Alam mo, chismosa ka. Yun lang usapan Marites na ng mga... marites ka. Totoo ba yan? Usapan nga yun ng mga personality. Karen Jex, ha? Nakakausap yung mga personality, ha? Oo nga, di Ng personal, ha? Alam, marami rin itong alam eh. Kaagad ito. Tandaan niyo pong pagmumukha niyo. Kaya ako galing. Nainubos ni Kuya Will ang talent fee. The views and opinions of the backgrounds Do not reflect the views and opinion of the main host. host. Anyway, naku, kung ano man yan ha, basta yan ay hindi pa kumpirmado. Yan ay chinichika lang namin sa inyo dahil yan ang narinig namin at mas matindi po yung narinig nito. Grabe. Nakakaloka ka, Jex. Ganyan na nga sinasabi ko. Sino ang source mo dyan? Alam mo yung number ko, di ba, te? So, ipitext na lang kita. Hindi. Send mo sa Gcash ko. Sabi ko sabihin. Bakit? Ewan ko sa'yo. Alam mo ba? Nagkakitaan. Anyway, tayo naman dito ay syempre natutuwa sa pagsulpot ng mga network. Yes. Di ba? At sana ay makakumpleto na ng kanilang mga talents ang All TV para dire-diretso na itong kanilang pagbulusok paitaas, hindi pa. Kung ano man yung issue ng mga talent fees dyan, kasi kahit naman ako, kaya ko isuggest sa kanila na taasan niyo po yung offer. Lalo na pag gusto mong bongga agad yung opening, di ba? Bongga yung first year mo. Kailangan talaga hawak mo yung mga bigatin. Tama. Oo. Kasi syempre parang binibili mo sila eh. So hindi mo tatawanan ang kanilang kapasidad, ang kanilang talento. Diba? Pero kung totoo man yun ha. Pero kung hindi, please disregard my previous message. Charot. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Dito ba si Mama Lloyd? Ako kung hindi pa ulam kayo subscriber, baka naman. Mag-subscribe na po kayo. I-click niyo pa yung subscribe button dyan sa ibaba. At kung naibigay po ang ating episode ngayon, ha? At meron kayong komento sa ating mga chika, i-comment niyo na po yan agad-agad below. I-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Pag hindi niya kayong unang-una manonotify, meron kaming latest update. At syempre, pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana po mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Lloyd. M-A-M-A-L-O-I. At meron po tayong bagong vlog dyan, ha? Ng bagong ganap na naman namin dyan sa Australia. Yes. At syempre dito, Jags Channel, may bago po akong vlog dyan. At syempre, pasalamatan ko lang ang iconic na Chibilan Anterpist kong hair. Ayan. At ang Potions Manila para ako'y fresh. Parang yung hair mo ngayon, parang attend ka ng ballroom. Ang ganda, nakaka-fresh. Nakakaan. Alam natin kung ano mga tinitake ni Jex para pumayat siya. Kumikimcho na yung mga buto niya sa balikat. Diba? At syempre pang akin pong channel, ang aking panayam, one-on-one interview doon sa isang bata na hindi natapos ang elementary. Hanggang grade 2 lamang ang kanyang tinapos. Or nabitin sa grade 2. Dahil nga nagtrabaho na siya. At ano ba ang kanyang mga na-achieve? Ayan, eto po. Nangingisda kami ng lolo ko. Para makakain kami, kailangan kami pa yung kukuha ng pagkain namin. Tapos bibenta pa namin, ganun, yung kalahati. Pero hindi ko naman kinaawaan yung sarili ko kasi minsan, kinakapos na gano'n. Walang pambayad sa upa. Wala nang pambayad sa upa. Kaya rin, hindi ako nabigyan ng privilege makapag-aral. Kasi, ang dami naging problema. Elementary lang yung natapos ko. Siguro pinakamataas pa. Grade 2 lang. Tapos, di na ako nag-aaral. Kasi ba, nakakita na ako ng pera. I think, nakuha ko yung ibang bagay. Tsaka nalaki ako. Kaya lang din naman ako medyo sensitive siya ganun ba. Sunod-sunod eh. Lolo ko sa UK, tapos lola ko, tapos tatay ko ngayon. Kinakain ako ng regrets and guilt. May last message pa ako sa akin. Mag-ingat ka dyan. Hindi ko alam kung nabasa mo. Parang hindi na ata.
Ayan po, si Anthony Jennings. Ayan, napakahusay na aktor ng ABS-CBN at marunong din sa comedy, in fairness. Ay, panoorin niya yan, maganda ang kanyang kwento. Yes. At huwag niyong kalilimutan panoorin din. At magsisimula na po kami sa OJBS TV kung saan i-feature po namin yung mga successful businesses ng mga ka-artists, ng mga personalidad. Yan. Para magkaroon ka ng idea kung paano naging successful ang isang business. Okay? Wow. At ito pong OGBS Showbiz Update, meron na rin po kami sa Facebook, yung aming fan page. Ayan, yun po may 1,000 plus at magto-2,000 na yata tayo na followers. Follow na po kayo! Yes. At syempre, meron din po kami sa Spotify at sa podcast. Wow. Apple Podcast. Wow. Arte ka pa ba, Loy? Di ba hindi na? Hindi na kami makikita. Maririnig niyo rin kami. Lalo na po ayaw niyo makita yung labis na kapayatan ni Chef. Yes. Boses lang po, okay? At syempre, maraming salamat sa nagpakain sa ating ngayon. Ang Topsy ni Vivian. Busog na naman. Yes. Oo, napakasarap. Hindi nyo na kailangan pa pumunta ng Tagaytay para sa kanilang napakasarap na bulalo. Yes. Dahil yung bulalo, hindi na dahil sa Tagaytay. Ito, Diyos ko, sa 6 na branches na kayo pupunta. Yes. Para matikman ng kanilang Tapsilog, yung kanilang famous Topsy ni Vivian, yung Tapsilog. At yung marami pang nakahilera dun sa kanilang kumbaga parang karinderya. Ayan po, di ba? Napakasarap ng kanilang mga Bicol Express. Wow! Di ba? Meron pang adobong pusit. Wow! Tapos meron pang kare-kare. Wow! Di ba? Marami, ayan nakalatag dyan. Tapos may 6 na branches po sila sa Marikina, sa Cainta, sa Pasig, sa Lawan, Aurora, Fairview. Ayan. Wow. Thank you so much, Tita Vivian. Yes, salamat po. Sarap. Yes. At ito po ulit yung lingkod, Papawasin OGB, at sila yung nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong hihirit sa amin? Ay! Chika mo na! Dali! Alam mo, nakakaloka si Jex kung nakamagkana sa Gcash niya. Nakamagkana? Yung mga pang-hold up na in a sweetest form. Ay! Oo, dahil. More than 100,000. Wala pa din mga galing sa Australia. Oh, partida yun. Papapalit pa niya yung Australian dollar. Oo nga. Diba? Diba? Ano na. Sabi ko kasi sa kanila. Kaya sabi ko, hindi, wag kang Jex. Sabi ko, Loy, diba? Sabi ko sa'yo, ba't hindi natin maghalinginan si Diyos at saka si Mrena? Kasi sila yung hindi nang hold up sa mga netizen. Oo nga. Kasi pagka ganyan, tamo. Siyempre, mapagbibintangan tayo na. At saka parang kota na siya hanggang December. Oo. Sa laki nung naharbat niya. Anak ng pati October, birthday mo pa rin, extended. Kasi pagdating ng November, Pasko na yun. Yun na yung Christmas naman. 2 months din ikaw. 2 months yun. 2 months. Nakakaloka ka. 2 months